Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap. Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan. Heartline. Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kaagapay dito sa Heartline Friday Night Special. Ito po ang inyong lingkod, si Kuya Pilo Laharca, si Coach Pilo po na patuloy na nagbibigay ng inyong programa sa Heartline Friday Night. Dito sa Heartline ay sinisikap namin na matugunan, mabigyan ng kasagutan ang mga issues ng buhay, emosyon, mga personal problems natin. Mas maganda na ating matalakay upang magkaroon tayo ng karunungan mula sa expertise ng mga counselors natin at syempre doon din sa salita ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Kuya Pilo Laharca, counselor, psychometrician, patuloy pa rin nag-aaral para maging psychologist at patuloy-tuloy tayo bilang isang life coach at bibigay natin ang programa ngayong Friday night na Heartline. Ang Heartline ay programang inihahandog sa inyo ng Far East Broadcasting Company Incorporated, Philippines. At talagang ito ay ginawa upang makatugon sa ating mga pangangailangang masagot ang ating mga katanungan. Dahil dito sa Heartline, pinakikinggan ang inyong nararamdaman. Kaya magandang gabi sa inyo, sa ating mga kaagapay. Kamusta kayo dyan? Malapit na ang February 14 at alam nyo na, pag-ibig na naman. Naku, magaganda mga topic natin ngayon kasi dito sa Heartline, tong araw na ito, meron tayong special guest na counselor and marami tayong relationship issues, mga issues ng tungkol sa pagtugon sa forgiveness, mga bagay sa pamilya, iba-iba. Kaya yayain nyo na ang inyong mga kapitbahay, kamag-anak, kaibigan, katoto, kachokaran, kanegosyo, kakudyapi kung gusto nyo. Ayan. Kahit yung kaaway nyo pa, kahit yung kagalit nyo, maraming matututunan dito. Baka magkabati pa kayo. At yun naman talaga ang nais ng Panginoon sa atin, maging mahusay sa ating pagkilala sa Kanya at sa pagkilala sa Panginoon. Ay, alam nyo pala, kung meron kayong mga katanungan na hindi rin related sa relationship, kahit na theological questions, mga katanungan, bakit nangyayaring ganito sa mundo, mga bagay na, pwede rin nating siyasatin, pwede rin natin explore yung question na yun para makatulong sa ating pananampalataya. At yun naman ang ating pakay. Tayo ay nangangailangang humingi ng karunungan mula sa Diyos at makita yung kabutihan ng Diyos sa atin. Dahil ang ating pakipag-ugnayan sa Kanya ay siyang magdudulot din sa atin ng mabuting pakikitungo at magandang kinabukasan para sa ating lahat. Payapa nawa para sa inyong lahat at medyo malamig ang February, masarap yan. Kaya binabati ko kayo sa ating mga kaagapay na tuloy-tuloy ang pakikinig sa atin ngayon. Greetings sa inyong lahat, especially doon sa mga kaagapay natin na naandyan sa ibang bansa. So, I'd like to give a special mention kay Ate Vangie Lopez, si Nora Cancela, si Cynthia Valencia, Elizabeth Prenas, Feli Cabansag, Abong, Ginorbin Malit, Gay Avila Rafon, Nelda Caiton, Josephine Uson, Alice Gabriel, Modesto Ortiz, si Gallardo Raimundo, sa Terapis, Ryan Ramos, Jackie Eugenio, Kuya David Cruz, dyan sa DTI, Ate Susan Enriquez, Dali Jacob, Yolanda Villanueva, Monde Bernal and family, kasama dyan si Janine, si Isabel, si Shane Dignadice, hello, Kuya Monde, Rolin and Jay Balinas, kasama si Zane, si Marlene Esma, Emmy Mendoza, Cecil Beron sa Hong Kong, Ferdy and Ging Katabay with Ian and Earl sa Tokyo Baptist Church, Reynald Tina Kempis, Gladys Joey Bea Villamina, Australia, si Ate Rose, Pastora Resty and Resany Kadyong, salamat sa inyo at kami ay natutuwa sa inyong pagbibigay sa atin dahil we thank you very much for your goodness to us, okay? At salamat sa inyong pagpapaunlak. Mga kapatid dyan sa Light Church, dyan sa Olongapo, si Pastor Resty
at si Pastora Pastora hello Pastor Resty, Pastora Stephanie, ang kanilang anak na si Resonate tsaka si Rejoice. Kamusta kayo? Miss you so much and I hope na maganda ang inyong kalagayan dyan. Praise God for your ministry. Praise God sa inyong pagpapatuloy at pag-grow sa mga kasama natin dyan. Special mention sa ating mga kapatiran dyan. Kamusta kayo sa Light Church, Olongapo? Kay Emmy, Cecil Beron sa Hong Kong, Ferdy sa Tokyo Baptist Church, Reynald and Kempis, Tina, Gladys Joey ng Australia, Ate Rose sa KSA, si Pastor Nari and Terry Santos dyan sa Kalayaan, Claire, Chi, Cecil, Dado Mantalaba, Arnie Jane Berse, si Marlo and Catherine Gatchuan, hello mga pamangking ko, ang aming mga teachers dyan sa Learning Journey Child Growth Center, Pastor Daniel and Normie Herrera sa Victory, Caloocan, si Kuya Daniel Valdez, hello, kamusta ka na? Greetings sa'yo at belated happy birthday. Victory Praise and Worship Team sa Caloocan Chapter, Institute for Biblical Families, and si Maria Jessa dyan sa Institute for Biblical Families and Marriages sa Valle Verde, Cainta City, kasama si Pastor Kim and Anna Park. Ang mga IBF students, kamusta kayo? Hello, Kuya Carlo, kamusta? And Pastora and Miss April Ricofort, how are you? Praying for you also. Over the Edge Philippines, mga kasama natin dyan, Pastor Roldan Domingo at Pastor Rally Abalon. One time, magkita-kita tayo for a very wonderful, blessed fellowship. Alam niyo, mga kapatid at mga kaagapay, masarap na malaman na mayroong mga taong nakakarinig ng ating mensahe at natutugunan ang inyong mga questions. Sana marinig din namin na mayroong mga naidulot at malaman namin kung may mga follow-up kayo, kung may mga nais kayo ma-improve, at kung kayo'y na-bless doon sa ating mga discussion. Please, send us more questions, send us more messages. Ito hindi lang para sa mga matatanda, pati sa mga bata, kahit ano, simple, komplikado, walang problema. We will try to address that. At isang magandang bagay na kasama natin dito ay yung mga counselors ng Philippine Association for Christian Counseling. At tayo ay patuloy na nagkakaroon ng guests na nagbibigay ng kaalaman ng salita ng Diyos at ng kabutihan ng siyensya sa psychology. At alam nyo, mga kaibigan, dahil napaka-espesyal at malapit na February, talagang sinikap ko po na mga kasama natin. Talagang very good relationship advisor at naging kasama ko rin sa ating mga events dito sa Philippine Association for Christian Counselor. Siyempre, siya ay nagpapastor. Isa sa mga taong tinitingala ako. Gusto kong malaman nyo na ang taong aking kasama ngayon dito, ang ating guest, ay napakahusay na pastor at siya po ay kasama sa pagkakaroon ng marriage and counseling dito sa Haven of Praise Christian Church sa Santa Rosa, Laguna. At siya po ay isang mental wellness chief strategist, consultant din sa J10 School sa Santa Rosa, at mental wellness chair sa Rotary Club of Alabang, Madrigal Business Park. Alam nyo, itong kaibigan kong ito, mas bata sa akin, pero isa sa mga saludo ako dahil talagang siya ho ay isa sa mga taong naging inspirasyon din sa akin, especially nung nalaman ko na meron siyang mga ginagawang projects dyan sa Alabang, kasama ang mga LGU, kasama yung ating mayor. Sino ang mayor? Mamaya tanungin natin, pero before anything else, i-introduce ko muna sa inyo ang ating pastor na si Pastor Don Reyes. Pastor Don Reyes, good evening po. Magandang gabi rin po, Kuya Pilo, at sa ating mga tagapakinig dito po sa DZAS, sa Heartline, Friday Night Edition. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yes, salamat po sa inyong busy schedule, pero nagkaroon pa rin chance na magpunta po dito. Thank you very much. And Pastor Don, kamusta ang pasok ng bagong taon? Last year pa tayo di nakita. Ngayon lang tayo nakita ulit. Opo. At anyway, Kuya Pilo, tapos lang din naman po ng bagong taon kung tutusin, no? Chinese New Year. So, yeah. Nga pala, katapos lang. Diba? Happy Chinese New Year!
Kong Hai Fashoy. Kong Hei Pachoy din po, belated. At Mm. maganda naman po ang pasok ng bagong taon sa biyaya ng Panginoon at Mm. well and good. At ito po yung ating mga naging proyekto kasama na po ang nakalipas na pag-celebrate ng National Bible Month ay pinagpapasalamat po natin sa Panginoon dahil nakapagpahayag po tayo ng kabutihan ng Panginoon at ang Mm. kahalagahan ng pagbabasa ng Biblia para sa mga kabataan po natin. So, Yes. at may papuri Mm. sa Panginoon. Praise God. Babati pala ng Happy Chinese New Year sa ating mga kaibigan. Ma'am Ana ko, tsaka si Ma'am Jane Lee. Hello. Sino pa ba yung mga kilala? Si Ma'am Hannah Haskell. Sino pa? Sino kilala natin? Si Ma'am ano? Ah, Ma'am, ah, nako, mamaya. Maalala ko rin yan. Sino nga yung teacher natin sa Old Testament? Si ano? Si sino nga ba yun? Anyway, Pastor Don. Sige, go ahead. Batiin niyo muna po yung ating mga listeners, yung mga special people na gusto niyong makasama sa ating Opo, broadcast. syempre unang pagbati po ay ang akin pong may bahay, si Baby. At ganoon na rin po ang mga taga Haven of Praise Christian Church. Kasama rin po syempre ang mga taga J10, particular. Si Pastor Ruel Kapugan, ang kanyang buong pamilya, kay Ma'am Lisel bilang director at CEO Mm. ng school. At ang atin pong kasama ng mga principals dyan sa high school, si Ma'am Leonora Ocampo at sa elementary naman po ay si Miss Adele. So, Yes. Adelwisa Pablo. So magandang gabi po sa inyo at sa mga teachers po natin sa J10 at kasama sa Guidance Counseling Services si Sir Ariel Kapugan. Yes. Kasama na rin po ang atin pong mga ushers sa Haven of Praise. Nagpapabati po yan, Kuya Pilo, no? Mga masugid Yes, na hello mga taga-subaybay, ang ushers. Nunez family, kasama na rin po si Nanay Amparing, Sir Andrea, at ganoon na rin po Sir Yoli Revilla, at ang mga tagapakinig din po natin mula po sa ibang bansa, sumusubaybay din po sa atin, ang mag-asawang Riera sa US at ang mag-asawa pong Tiangco dyan naman po sa UK. So magandang araw at mapagpalang araw sa inyong lahat. Ayan, ako. E di syempre, isama ko na rin sa greetings at nang makita rin ang ating mga kasama. Ayan, ang ating si Pastor Don Reyes dyan sa Haven of Praise Christian Church. Ayan, ayun. Ako, Pastor Don, kitang-kita kayo dyan ng ating mga kasama sa HOPCC. Kung gusto niyong bisitahin, andyan ang Facebook page, Haven of Praise Christian Church. Ayan. Sa Alabang to, ano, Pastor? Sa Santa Rosa po, Kuya Philo. Santa Rosa nga pala. Opo. Yes, Santa Rosa. Ayan, those who are near, pwede kayong magbisita so that you can come to know who God is. Ayan. Eh di syempre, tuloy-tuloy na natin, Pastor, dahil may mga katanungan na tayo. Are you ready? Ay, opo, Kuya Philo. Ayan, okay. Ito yung ating unang question. Ating listener ay ganito ang tanong. Ano po kaya ang pwedeng gawin sa asawa ko? Very active po sa ministry. Giver sa church, tsaka sa churchmate. Pero when it comes sa family namin, laging galit na galit kapag hihingi ng pera for school ang mga anak ko. Hiwalay na po kami, pero regular ang sustento ko sa mga anak ko. Nagsumbong lang po sa akin ang mga anak ko. Naku, ano ang gagawin niya? Ba't pala kaya sila naghiwalay, ano? Naku, Opo. mukhang magandang talakayin to, ano? Pastor, ganun pala, no? Merong mga taong nagsiserve sa ministry. Maganda naman ang kanilang pakikitungo sa church. Pero nahihirapan din siguro sila sa bahay. Pero ito nalulungkot ako. Bakit sila naghiwalay? Hindi niya na yata nabanggit yun. Sige nga po, Pastor. Ano kaya ang magandang Opo. sabihin? Gaya po ng sinabi niyo, Kuya Pilo, no, nakalulungkot na makarinig po tayo ng mga ganitong tagpo. However, ito po yung realidad, no, na kabilang po itong ating nagpahayag ng kanya pong tanong ay nakararanas ng ganito. I would assume ang kanya pong mga anak ay nasa poder ng kanyang asawa at in Oo. most likelihood, ang nagbigay po sa atin ng question ay parang ang assumption ko po, lalaki. No po, at yung asawa niyang babae ang kanya pong nais na kausapin tungkol sa paksa ng very engaged and very generous pagdating sa ministry at mga church involvement, pero pagdating po sa mga anak na kung saan sa kanyang poder ay medyo nasisinghalan pagka humihingi
Gayong itong nag-type ng question po natin o nagpahatid ng kanya pong tanong ay tuloy-tuloy ang pagsuporta Mm. niya sa kanyang mga anak. So, Yeah. gayon pa man, unang-una Parang po hindi yata siyempre, parang hindi yata tama no na kung may opo. nakita siyang pangit sa kanyang asawa, bakit niya hinimalayan? Parang hindi yata tugma sa pagiging tapat na ating natutunan sa Panginoon. Kasi, di ba, Pastor, ang isa sa mga mabuting katangian ng Diyos ay yung katapatan niya. Dapat Mhm. nating pinapractice maski sa ating personal relationships. Sana hindi siya umalis, ano? Kaya lang, ano ba to? Medyo naguluhan na rin ako. Opo. Ano po ba? What do we do? I mean, ito ba ay angkop na how do we evaluate this question? What do we do with this question? Opo. So, ito nga pong sitwasyon ay ika nga, nandyan na, ano po, ang Mm, kanila pong paghihiwalay. At kung magkakaroon po ng pagkakataon sana na kayo po ay makapag-usap at mm, mapagkasunduan kung meron pa na pagkakataon para po sa ganyan, ay hinihikayat po namin kayo, no po, na hangga't maaari ay mapag-usapan sa mas malalim na pamaraan kung wala namang mga komplikasyon pa ang mga bagay-bagay mm. ay kung maaari pong magkabalikan at maitaguyod ang inyo pong pamilya. So ang assumption po Yes. dito ay kayo po talaga ang tunay na mag-asawa, lehitimo, kasal at Mm, nasa papel. So yun po ang aming inaasahan. Kung hindi naman po ay wala pong masyadong magiging palatanungan para po sa atin kung hindi, kung inyo pong mamarapatin na mapag-usapan at mapagkasunduan kung ano po ang mm. magiging lakbayin po ninyo sa ganitong bagay. Yeah. So ganun pa man, para po sa inyong katanungan na ano po ang gagawin sa inyong asawa na sa ganito pong sitwasyon. Siyempre, unang-una po ay yung pong pakikipag-usap. Lagi Usap. naman po Ayan. kailangan ang pag-uusap. Usapang Hindi po mag-asawa. ng isip sa isip, kung hindi yung pong puso sa puso. Mm. Hindi po tagisan ng talino, sinong may katwiran, sinong tama, sinong mali. Kung Yan, yan. hindi, pagkasunduan po na ano ba ang pwede nating magawa sa bagay na ito. I-set Mm. aside ang anumang mga personal na issues at ang tukuyin ay yung pong tungkol sa kapakanan ng mga bata. Mga Kasi bata. kadalasan po talaga sa ganitong Mm. sitwasyon, nagiging casualty po talaga ang mga bata Mm. na Yeah. po. Siguro So, naman yun po. siguro naman hindi dapat maging dahilan na nahiwalayan ng isang asawa dahil sa kanyang pagmi-minister sa church at pagiging generous doon. Yung mga Opo, bagay na tama ito po, ay Kuya Pil. medyo malala nga kung ikaw ay nang iwan, eh, sabi nga sa Biblia, bago mo punahin yung puwing ng iba, tignan mo muna yung tawag doon, yung tabla na nasa iyong mukha. Mhm. Alam niyo na, sabi ganun ni Kristo, na bago ka magkritiko ng iba, tingnan mo muna yung sarili mo. Baka naman kasi yung pagkakamali din natin ay naging dahilan kung bakit nagkaganon ang ating kasama sa bahay. Opo, posible po, Kuya Pilo, yan pong inyong sinasabi, no, na nagiging coping mechanism at Mm, saka, kumbaga, resulta na lamang nung pong siguro pangungulila po nung kanyang asawa na ibinubuhos ngayon ang kanyang sarili para po sa ministry at doon niya po natatagpuan mm, yung kanyang kaligayahan, yung mga bagay-bagay na inaakala niyang naging ah, hindi maganda na naging correct, relasyon o correct. kahinatnan. Mm, So, pati po yun sa mga bata na nagsisilbing ala-ala ng pag-iwan po ninyo sa kanya nako! na kung bakit po doon na ibabaling. Hindi po tama, pero posible po na nagiging dahilan siya. Tulad po ng Ayan, sinabi ni Kuya Pilo. nagiging dahilan. Ayan, nako. Sana po magkaroon kayo ng chance na magkausap-usap. Ano, mamaya, i-announce namin yung mga possibilities para kayo ay magkaroon ng marriage counseling. At si Pastor Don, marriage counselor din yan. Mamaya, bigay ko sa inyo yung contact. Pero heto muna, isa pa nating question dito sa ating listener, ano? So, eto naman ang sabi niya. So, heto. Paano po magiging loving
sa mga tao kung ang mga kinikilos niya ay hindi nakaibig-ibig. Ay, nako! Buwan ng pag-ibig, Pastor Don. Oo nga po, Tama, parang binabastos ka. na-timing ano po, Kuya Pilo, Oo na nga eh. papalapit ang araw ng pag-ibig. Ilang Ayan. araw mula ngayon. At ito ang kanyang concern ay paano magiging loving. Ayan. Halimbawa, binabastos ka daw na kahit pa sa napakaliit na pamamaraan. Ay nako, ang daming mga relasyon ngayon na maliit na dahilan, nagkakainitan, hiwalayan. Maliit lang yung dahilan. Pero siguro nagkapatong-patong o marami pang iba. Pero marami ng tawag doon, salasalam-bat o Opo, kawing-kawing. nagsasala-salabat na po. Opo. Kawing-kawing na mga issue at binilang, inipon, ayan. Maliit na bagay, biglang sumabog. Nako, sana tong darating ng February 14, sana naman magkaayos-ayos Mm, kayo. Bigyan nyo naman ng pagkakataon ng pag-ibig. Sige nga po, Pastor Don. tama nga po. Opo. Ah, talaga pong mahirap dahil wala naman pong sino mang tao ang gusto niyang sinasaktan siya. Ano po? Mm-mm. Lalo tigit yung pong tao na pinagukulan niya ng pagmamahal, pinagukulan niya ng panahon, kanyang Mm-mm. pinaglilingkuran, pinapakita niya ng maganda, pero sa kabila ng yon ay tatratuhin siya ng hindi maganda. Baka Kahit na mga stress. pasimple lang, opo, kumbaga, Baka stress, baka masakit sa pagod. kung masakit. Opo, Mm. masakit po talaga yan at medyo mahirap. Ngayon, sa tanong niyo po, paano maging loving? Ayan. Ay talaga pong mahabang journey yan. Gayunpaman, ito po ang sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5 verse 44, kung inyo pong Mm-mm. matatandaan, na sinabi ng Panginoon, kung ang mamahalin lang ninyo ay ang mga taong mabubuti sa inyo, ang mga taong kaibig-ibig, mga taong katanggap-tanggap sa inyo, Mm-mm. ay wala kayong pagkakaiba sa mga mapag-imbabaw na tao dahil sila minamahal din nila yung mga taong nagmamahal sa kanila. Gumagawa sila ng mabuti sa mga mabubuti sa kanila, ngunit kayo bilang mga anak ng ilaw, Mm. anak ng kaharian ng Diyos, ang sabi ng ating Panginoong Yesus, you should be able to love those who hate you and even do good to those who persecute you and do you evil. So medyo mahirap po yan, yung sinabi ng ating Panginoong Yesus. Kung kaya maaring ang tanong niyo po, paano mangyayari yun? Napakahirap. Totoo pong napakahirap. Hindi po madali. At dito po kailangan po natin ng kilos ng Espiritu Santo sa ating buhay at ng patuloy pong pagganap ng ating pong pananampalataya sa Panginoon na kahit gaano kahirap, alang-alang sa kanyang kautusan, gagawa't gagawa pa rin po tayo ng mabuti. Oo. Kumbaga, nagmamahal po tayo sa mga tao sa kabila ng hindi nila tayo tanggap. Oo Ano nga po, eh. mahirap po yan. Opo. Pero paano yan, Pastor, di ba? Ang sabi nga ng Panginoon, talagang mahalin natin ang ating kapwa. At kahit na ba sila ay gumagawa ng masama, paano yun? Ah, paano naman yung taong naargabyado? Di ba? Paano naman yung mga taong gano'n? Ano bang, sa bagay, mayroong magandang insight dito ang Panginoon sa atin, doon sa Matthew 4, Opo. 5:24. At talagang importante na dapat tayo ay magkaroon ng insight tungkol doon sa verse na ito. Pa-flash ko lang siya ha. Kasi Opo. magandang verse ito no. Sabi, Yan Matthew pong 5. Matthew 5:44. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway ay panalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Minsan mahirap ito, kung ano man pinapairal ng Panginoon, nahihirapan tayo. Pero meron sigurong paraan para mapadali ito. I mean, sa akin kung halimbawa may mga bagay na hindi ako nagugustuhan sa asawa ko o kahit kanino man, hindi ko kinakalimutan na sila ay mahalaga din sa harapan ng Diyos. I mean, nakakatulong po ba yun? O baka may iba pang style? Kayo po, Pastor Don. Opo. Matama pong tingnan yung pong sinabi ng Panginoon. Palagi ko ito po'y magandang pasimula, no po, Mm-mm. na ipanalangin po natin yung po mga tao na gumagawa ng hindi maganda sa atin o yung mga Mm-mm. taong inakala po natin na gumagawa ng hindi kaibig-ibig para po sa atin. So maganda po sigurong pasimulan na sila po ipanalangin, na sila ay hipuin ng Diyos. Palagi ko isang magandang gesture po yon ng pagmamahal para po sa kanila. Ano Mm-mm. po?
At na sa palagay ko, nung, sa kabila. oo, sa palagay ko Opo. po, Pastor, yung nung si Kristo ay hiniling niya na ipanalangin ang bawat isa, mga may sakit, mga may kapansanan, mga taong ating mga mayroong atraso sa atin, parang ipinapahiwatig niya doon na ang pag-ibig ng Diyos ay dapat maging higit para tingnan natin sila na kinakalinga ng Panginoon. Nasa kamay din sila ng Panginoon, kaya tayo nanalangin. Like, ako may pamangkin ako na nung bata ay nakukulitan talaga ako, pero talagang Mm. palalampasin mo yung kanyang atraso. Marirealize mo, paglaki ng isang tao, kahit na matanda na siya, may edad na siya, mayroon na siyang sariling disposition, at siya gumawa ng mali, kailangan niya ng taong sasalo sa kanya. Kahit ba sa mga kapatid natin, kung mayroon sila may problema, darating yung punto, magkakamali sila. Hindi mo pwedeng yung basta-basta na lang na sumpain. Di naman. Opo. Kailangan kalinga pa rin ang gumagawa ng pag-recovery. Sa, Mm. ito, ganda to, sa counseling nga, nagre-recover ba ang tao sa pamagitan ng galit? O sa pamagitan sa pagkakait Yan, ng tama. pagmamahal, nagre-recover ba tao? Di ba? Hindi yata. Di ba, Pastor? Opo, dito po siguro Kuya Pilo nakikita yung pong mga kung ang pagsunod ba natin sa Panginoon ay pangkaisipan lamang at Mm. ira-rationalize or handa po tayong itodo-todo yung pong pagmamahal po natin sa Panginoon. Ano po? Ayun. So, may mga tao po kasi na kung minsan ay yung bang hindi ka-wavelength. Kumbaga, yung bang umpisang-umpisa pa lang ay parang may bloodbath na. No po? Blood May that, ibig sabihin, bad blood. may Ika masamang, nga, may bad masamang, blood. Opo. ano na, masamang Masamang timpla timpla na. ng dugo. Opo. No? Parang hindi ka vibes at medyo mabigat ang loob sa atin. Oo. Na umpisang kartada pa lang, kahit gumawa tayo ng maganda, nginitian natin, sisimangutan tayo, kukumustahin natin, pabalang tayong sasagutin. Nakakapag-init po talaga ng ulo yon. Pero dito po talaga pumapasok yung bang consciousness natin na si Kristo ang ipinamumuhay ko. Kung Mm. si Kristo ba batiin ng ganito, ito ba, maaring ang nararamdaman ko ngayon ay naiintindihan ni Lord, Mm. pero ano ba ang igaganti niya? Ano ba ang itutugon niya sa ganitong pagkakataon? So siguro po marapat lamang dito Kuya Pilo no na kalinsabay nung pong sinabi ng Panginoong Yesus patungkol po diyan sa counterculture na kanyang in-establish sa Sermon on the Mount, yung pong Mm. kanyang paalala din na be wise as serpents and be harmless as doves. Mm. So doon pa rin Counterculture. po talaga tayo na lagi pa rin tayo maging maamong tulad ng isang Oo. kalapate, no po, Mm. na Sabi nga ni Kristo talagang yun. opo, gentleness. Mm. Ito'y isa sa mga, kaya maganda din yung nabanggit yung counterculture. Ibig sabihin, hindi tayo sasabay sa kung ano yung pamamaraan ng mundo. Ang mundo, pagka napikon, galit. Pero hindi tayo Mhm. ganon. Opposite. Iba yung palakad natin kumpara sa mundo. Yung mundo, laging may reklamo, laging aagawin ko ano yung dapat nasa iyo. Pero andun yung punto sa atin na kaya nating magsakripisyo para masagip ang isang tao. Totoo po. Dagdag ko na lang din po, Kuya Pilo, naalala ko lang, Ito. no, yung sinabi po ni Apostol Pedro na Mm-mm. kung kayo ay pagagalitan, kung kayo ay parurusahan ng inyong amo sa Mm-mm. kabila ng tapat na inyong panunungkulan, sa kabila ng inyong mahusay na paglilingkod, Mm-mm. ituring niyong itong kagalakan sa Panginoon. Pero kung kayo naman ay parurusahan, kayo ay aglahiin dahilan sa mali niyong ginawa, Oo. wag niyong ituring na kayo ay kinakailangan ng extra grace of treatment. Kundi tama lang, nagkamali kayo, hindi niyo ginawa ang inyong trabaho ng maayos, Mm-mm. nagkulang kayo, tama lang parusahan. Pero kung ginagawa niyo ng tama at sa inyong puso, maayos na maayos, pasado, pero Oo. gagawin pa rin kayo ng masama, abay magalak kayo dahil ibig sabihin, patotoo niyo yan sa Panginoon. Mahirap po. Sa panahon po natin siguro ngayon, Kuya Pilo, masasabi ko na isa sa mga nagiging challenges natin ay yung pong karapatang pantao. Ano Ayan, po? ayan. Karapatang Na pangtao. Opo, Kailangan pagka linawin in-insist natin to. talaga natin, katulad po dito sa Pilipinas, pinoproteksyonan ang ating karapatan. No po, Oo. meron po tayo mga
human rights. Na Yes. kahit na mali ka na, matindi pa din ang panawagan para sa human rights bago ka akusahan. Tapos yung po bang tipong privilege na alam mong tama naman yung ginagawa mo, ba't ka gagawan ng masama? Mm-hmm. Parang, teka muna, gumagawa na ako ng mabuti, ba't ganyan ang gagawin mo sa akin? Pero kung bibigyan po natin ng pansin, sa panahon po ng ating Panginoon, nung sinabi niya yan, na mahalin mo ang iyong kaaway, kung ang ikaw ay sampalin sa kabilang pisngi, ibigay mo ang kabila. Kung hingan ka na lumakad ng 1 kilometro, gawin mong 2. Kung hingin sa iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong panloob. Mm-hmm. So, mabigat po yan kasi ang mga during the Roman times, talagang pwedeng gawin yon ng isang Roman citizen sa isang hindi lehitimo na kumbaga, hindi sila privileged para doon. Alam mo, At Pastor Don, walang karakarapatang pantao. alam mo, Pastor Don, may naalala akong kwento. Ito, personal testimony, ha. Mm. Noong mga bagong kasal ako, mga 2 years, one time, naka-night shift kasi ako, tatrabaho ako sa call center. Di biyahe ako, gabi. Sumakay akong jeep mula dito, Monumento, papuntang Bendia. Habang umaandar yung jeep, mga, ano na yun 1:00 o 2:00 ng umaga. Ganun. May nang hold up. Labas ng ice pick, ginanyan ako. Kinuha yung bag ko. Ang naalala, ang naalala ko yung baon na, yun lang naman ang laman ng aking bag, yung baon na ginawa ni wifey. Yun lang naman mahalaga sa akin. So yun, nagalit ako sa kanya. Bakit mo kinuha bag ko? Ano nga? Di ginaganon niya ako ng ice pick. Dalawa sila. Meron dito sa kanan ko, meron sa harapan ko. Nasa jeep, nakikita ng ibang tao. Wala namang tumulong sa akin. Pero galit ako, laban ako. Naisip ko, Kristiyano ko. Paano gagawin ko? Ino-hold up ako, tinututukan ng ice pick, dalawa sila may ice pick, tinututukan, anong gagawin ko? Bibigay ko ba yung baon ko? Iyon ang importante sa akin. Meron akong cellphone, yung pipitsuging cellphone. Ano ba nangyari? Sabi ko. Ano ba nangyari? Ba't ginagawa niyo yan? Sabi ko, may sakit ba anak niyo? May sakit anak ko. Sige, akin na yung bag. Ito na yung cellphone. Benta mo na yan. Bahala ka na dyan. Yun lang mahalaga sa akin. Tapos, nung binigay sa akin yung bag, dumukot akong ganun sa bag ko. Takot na takot. Akala siguro may baril ako doon. Ang ginawa ko, nilabas ko yung Biblia. O yan, magbasa ka ng Biblia. Binigay ko gano'n sa kanya. Binatok sa kanya. Ayun. Tapos, nakita ng mga tao. Tinututukan ako. Nakita ng truck. Binusinahan. Habang tumatawid yun. Tapos may taxi sa tatabi. Bumibit-bit na. Gano'n. Hindi natakot na sila. Nung medyo tumigil sa may bandang Bendia, tumalon yung mga tao, tumalon sila pareho. Hindi dumaan sa pinto. Doon sa bintana ng jeep, doon lumabas. Doon sila na siguro, hindi ko lang, pakiramdam ko, natakot siguro or what, ano. I don't know, siguro yung kapag kunwari gumawa ka ng kabutihan sa isang taong gumagawa masama, siguro natatakot din sila. Parang nakukonsensya din, ano. Posible naman po, opo. Nahuli yung dalawang yun. Sila. Kaya lang, may iba pang story kung bakit hindi ko tinuloy. Ano? Nangyari lang na nahuli nga sila, pero yung police, may ibang gustong ipagawa sa akin. Hindi ko na ako kwento, pero mali yung pinagagawa sa akin. Kaya sabi ko, hindi na lang ako magsampa. Hindi ko na lang kukunin yung cellphone. Sa inyo na yung cellphone. Kaya, ganun. So, I praise God. Isa sa mga bagay na pwede mong gawin na masarap pala yung napaamo mo o napaduwag mo ang isang taong galit. Ang isang taong may atraso sa iyo, napaduwag mo. Yung ba, hindi mo kinuha yung ano yung karapat dapat na kunin mo. Hindi mo itinaas yung rights mo nga. Pero confident ka na babalik naman sa iyo yung karapatan mo. Hindi matatanggal, hindi masisira. Yan, siguro, ganun yung ginawa ni Kristo. Siguro, ganun yung kanyang punto na, uy, huwag kayong mag-alala dun sa karapatan ninyo dahil mayroong Diyos na talagang gumagawa at kumikilos ng hustisya para dyan. Pero bigyan yung pagkakataon yung mga tao magbago kasi pwede naman magbago mga tao. Opo. At, yeah.
Alam to ni Pastor Don eh. Kasi Yan counselor. po yung ano yung kultura at ugaling ipinapakita dahil meron tayong tunay na pagpapahalaga sa pananalig natin sa Panginoong Yesukristo. Kung Yes. siya nga nagbigay po ng napakagandang halimbawa. Alam niyo po, Kuya Pilo, kapag Mm. napapatapat ako doon sa mga Bible reading ko, no, na si Lord Mm. inakusahan sa harapan ni Poncio Pilato, paano siya pinagsasampal at nagsawalang kibo, kapag siya'y tinatanong, Mm. ang sagot niya ay napakasimple, ikaw bang anak ng Diyos? Oh, sinabi mo yan. Yun lang ang isasagot ng Panginoong Hesus. No more Mm. than that. Sa iyong bibig nang galing na ako'y anak ng Diyos. At yung pong siya'y pinutungan ng tinik na Oo. corona ay nagsawalang kibo, pinagsusuntok. I could just imagine how the Lord endured those moments of suffering and Mm. excruciating pain. And with that, on the cross, he said, Father, forgive them for they know not what they do. Yeah, they know not what So, they do. mahirap kung sa mahirap po talaga, Kuya Pilo. Pero, yun po ang tawag natin sa Panginoon eh. Mm. Doon sa Ah, ugali na yun ni Kristo, may mga taong na-convert eh. May mga opo, taong totoo po. nabago. Yung Na mga sundalo. nagmamasid, opo. Oo, yung Mga sundalo na naka-witness kung ano po oo. yung pangyayari. Ayan, So, yung mga taong maniwala po tayo sa kapangyarihan ng Diyos na ang kanyang ipinapagawa sa atin ay magdudulot ng kaligtasan para sa mga taong inakala po natin na sa mm, kabila ng pagmamahal natin sa kanila ay gumaganti o gumagawa pa rin ng masama. Maniwala po oo. tayo sa kapangyarihan ng Diyos na sila rin po, kumbaga, may mission din sila Oo, sa totoo. takdang panahon ng kanilang buhay. Ayan, totoo po yan. Nako, ang gandang talakayan ng mga bagay na yan, ano? At kung kayo ay naniniwala na ang tayo pwedeng magbago, kami rin po na mga counselors ay naniniwala na pwedeng magbago ang tao, mapabuti ang kanyang buhay. Kung sakaling kailangan niyo po, marriage counseling, personal counseling, gusto lang imbitahin kayo na i-take advantage niyo o kunin niyo yung libreng counseling na binibigay ng Philippine Association for Christian Counselors. Makikita niyo po yan sa philact.org. Philact.org spell ay philacc.org. At doon ay pwede kayong mag-schedule ng appointment para sa libreng counseling. Meron po kayong 2 libreng counseling sa mga professionals na nagko-conduct doon ng counseling. Pastor Don, nandito kayo, di ba? Opo, opo, Kuya Pilo. Yung Tayo po kailan nga ay po kayo? volunteer po, particular po tayo po ay sa gabi mula po alas 5 ng hapon hanggang alas 8, alas 9 po ng gabi ang atin pong schedule. So Mm-mm. Monday to Saturday naman po yan. Ayan, Monday to Ito lang pong Saturday. medyo nag-leave lang po ako ng bahagya itong pagpasok ng January, Kuya Pilo, dahil may mga kinakailangan lang Mm-mm. tapusin. So pagkatapos po mga mid ng February ay balik na po ulit sa ating pong Ayan. mga pag-volunteer. Ayan, okay. Ito yung online na counseling. Pwede niyong pamilya, pwede mag-asawa, at kayo ay matutulungan po kayo kahit sa 2 counseling lang. Pero kung gusto niyo pa ng further counseling, syempre, meron hong bayad na yon, pero malaki ang magagawa sa pananalig na mayroong pagbabagong pwedeng maganap po. Yan, sa philact.org. Mamaya, ibibigay ko sa inyo yung contact numbers ni Pastor Don. Pero one more question tayo, Pastor Don, okay? So, Apo. eto, share natin ito. Ayan, sabi ng ating next listener, ayan, sabi niya, mataas po talaga ang pride ko. Nako. Kadalasan, kahit humingi na ng tawad sa akin, hirap pa rin po akong magpatawad. Paano po ito matatanggal? Gusto ko na pong lumaya sa ganitong sitwasyon dahil lagi na lang puno ng galit at sama ng loob ang puso ko. Ako, Oh. mataas ang pride. Teka, mukhang kailangan nating talakayin yung pride na yan. Sige nga, Pastor. Pastor Doc, Opo. paano po ba ito? Ang nakakatuwa po sa atin pong listener na ito ay unang-una yung kanyang pag-amin sa kanya pong Mm, kalagayan at pangalawa yung hangad niya na magbago. ayan. Na po at humingi siya ng tulong at siya mismo ay nananawa na sa kanyang mga nararanasan dahilan sa Mm, naidudulot ng kanya pong pride. Ano po? yan. So, alam nyo, Baka naman, may bakit ka ba ma-pride, ha? Bakit ba madali ka ma-pride? Ba't hindi ka makapag-let go, ha? Bakit ba importante sa iyo na
yung paraan mo ang nasusunod. Naku, tama ba? Sorry po. So ayaw naman po namin kayong na hatulan sa ganyang bagay dahil na-appreciate namin na kayo ay very much aware Opo. at you're willing and wanting, of course, very desirous of change for yourself. So sa ganito Palagay ko pong ang bagay ay malaking maitutulong kung kayo po ay magpapaschedule para po mm, sa sabihin po natin ay mas madig deeper saan nga po ba nanggagaling. Yung pong mga bagay-bagay na nagiging challenges nyo tulad ng sinabi ni Kuya Pilo, bakit nahirapan tayo mag-let go? Ano mm, ba ang mga posibleng dahilan kinakailangan ma-unearth? Pero in simple matters ngayon na atin pong nais na bigyan ng pansin ay yung pong kapag tayo po yung sinasabi nahirapan tayo magpatawad, imagine niyo na lang po muna yung sarili niyo. Ito lang ang tip ko, no? mm, Na pag hindi kayo magpapatawad, lalapit kayo kay Lord at sasabihin sa inyo ni Lord, kung anong ginawa mo, yun din ang gagawin ko. Dahil yun naman ang talagang sabi ni Lord, kung hindi totoo po niyo yun. patatawarin ang mga nagkasala sa inyo, Mm, hindi rin kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. ayun, Tandaan niyo na lang po yon. ayun. No, pag Ano hindi kayo panukat mo? nagpatawad, hindi rin kayo papatawarin. Oh, naku, Dahil yun po mabigat yung yan. prayer na tinuro niya, forgive us our sins as you As have we forgiven us our sins. yes, So patawarin kami sa aming mga kasalanan. kasalanan at Gaya sa ng aming mga pagpapatawad mo. utang gaya ng pagpapatawad nyo sa amin. Ayun. So kung ayaw nyo pong bawiin ni Lord yung kanyang pagpapatawad, magpatawad na po kayo. Yun lang po lagi niyong isipin na kapag kausap niyo si Lord, sasabihin sa inyo ni Lord, hindi kita papatawarin. Binabawi ko yung patawad ko sa iyo dahil hindi ka nagpatawad. So, doon Lagi po ang, muna tayo. No ang po, sabi, bear in mind. sabi nga ng Panginoon sa Biblia kung ano ang panukat mo na ginagamit Na sa ginawa. kapwa mo, siya Opo. ring panukat ang gagamitin sa iyo. Meron din tayong kanta yung Pilipino. Kung ano ang di mo gusto, wag gawin sa iba. Ayun. Di ba? Pero Opo. may mga pagkakataon, ma-pride talaga isang tao, no? At marami tayong matatalakay tungkol sa pride niya. Well, marami akong mabibigay na example. Bakit ba nagiging pride ang isang tao? Siguro, naiisip niya, siya'y api. At dahil ako'y api, ako'y may karapatan magsabi kung ano yung dapat gawin. Ayan. O kaya yung isa naman, sasabihin niya, ako yung marunong, ako yung magaling. Ako yung dapat maging basehan at batayan na kung ano tama at mali. Ayan. At yung iba naman, sasabihin, ay nako, ayoko na, sawa na ako, hindi ko na kaya, ayoko na niyan. Bahala kayo sa buhay niyo, ayoko na mag-adjust pa. Nako, talakayan nga natin yan. Pero sa mga kasama nating nakikinig ngayon, wow, we praise God at we thank you. Teka, ba't ayaw lumitaw? Ayaw lumitaw. Okay, yeah. Ayan, sige. Mga kagapay, greetings sa inyo na mga kasama natin dito sa Heartline Friday Night. Kaya binabati ko ng magandang gabi. Si Lalani Makaisip, taga Bailen, Cavite. Si Grace Anyon, amen. Thank you. Nora Cabanto, good evening sa iyo. Marinorm Born Perry, hello. Jonalyn Rosal, Rosemary Garcia, magandang gabi din sa inyo, sa inyo na nakikinig. Si Ligaya Avila, si Rosemary taga Teresa, si Jonalyn taga Cavite, Maria Teresa Ralamilising, Perlita Hinahon Novello, Jimar Caburnay, Ann Gamez, Lucy Tan, good evening po, Christopher Rafael Flores, Maria Teresa Ralamilising muli, Jean Malinaw, Asle Lazaro, Manay Cristi Opanda, Liza Duldulao, Mila Manzano, magandang gabi sa inyo from Santo Domingo, Pangasinan, si Merly Abitong, Marivic Cuico, Marta Arena Vargas, Feli Navarro, God bless din. Norma Grande, Jean Araya, taga San Andres Bukid. Shem Gaps, hello. Taga Occidental Mindoro, Layo. Hi, good evening. Pati kay Emmy, kay Eve M. Gui, Kitalag Morales, Victor Reyes, Orot, Maribel Kabugnasan, Armina Jean, God bless din sa'yo. Leon Sixberry, Eunice Kabakungan, at si Dayan Masuli. Thank you mga kaagapay dahil napaka-importante po na nakaka-encourage po talaga na lalaman namin kayo ay kasama natin tuwing gabi ng Heartline. At dito sa Heartline, patuloy nga pinapakinggan ng inyong nararamdaman. Kaya eto, tuloy natin ang tanong. Kanina nabitin tayo.
Kasi mayroon tayong problema, siguro naman lahat ang nagkakaroon problema tungkol sa pride, tungkol sa kanyang nadungisan, yung kanyang pagkatao sa ating mga Pilipino. Meron nga tayong tinatawag, no limitangere, touch me not. Wag mo, hindi naman tungkol sa pride yun, tungkol din sa karapatan, ano? Pero may tatlong ang uri ng tao. Yung isa ay yung nasasabing, ako'y biktima. Tinanggalan ng karapatan, kaya ako ang dapat magsabi na kung ano tama mali. Hindi ang magpapatawad. Yung dapat na ibigay sa akin, dapat ibigay sa akin. Yan yung una. Yung biktima, yung naatrasuhan. Yung isa naman ay yung ako yung tama, ako yung magaling, ako yung eksperto diyan. Ako yung dapat maging batayan ng pamantayan ng mga bagay na ganyan. Kaya ako masusunod. Hindi ako magpapatawad dahil tama ako. Ayan. Meron tayong ganon. At meron naman yung isa na ayoko na, pagod na ako. Wala na akong pakialam dyan. Bahala siya sa buhay niya. Hindi ko na papakialaman. Wala ang patawad makukuha yan dahil hindi ko na papakialaman yan. Hands off ako. Yan, hands off. Ay, nako, pastor. Ano bang gagawin natin doon? Posible kaya Ako. yun ay dahilan ng mga tao para magkaroon ng pride. Baka may naisip ako kayo, iba. Sige ako, pastor. Yan pong mga pinagdadaanan po ng mga tao. Madalas, pagka po ang tao may pride, lalo sa mga nabanggit nyo, Kuya Pilo, no? Yung tatlong klase ng pagmamataas, eh, kadalasan yan hindi po alam o batid ng mga tao. Hindi At ito ng mga ating listener, ang kagandahan ay nare-recognize niya, no? At gusto niya talagang magbago. yan, So para po talaga sa ganon, yun po yung unang-una na kinakailangan meron pong recognition. So merong mga pagtanggap, may pagkilala, at may admission, and then from there forward ay at least kahit papaano may workout, madidig in. Pero katulad po sa mga taong ito na mayroong mga sense of entitlement dahil yun, tulad ng binanggit nyo, victim's mentality coupled with self-entitlement, mahirap talaga siyang kalabanin. Dahil siya yung naagrabyado, siya yung nagawa ng mali, kaya mas may karapatan siya na kung kailan siya magpapatawad, kailan mangyayari ito, at so kung anong terms niya gugustuhin. Parang sa kanya nakasalalay lahat. Ano? Yes, totoo po yan. Sa trabaho ko sa korte, may mga tao na sobra kong maningil ng utang. Pagka may utang na malaki, gustong bayaran siya ng higit pa kaysa doon sa inutang. At ito ang masama, minsan, hindi lang yung pera ang sinisingil eh. Minsan pati kaluluwa, pati dangal, sinisingil na eh. pati yung pati yung kanyang kahihiyan na sinisiwalat na eh. Pero lang naman yung inutang. Parang maraming ganun. Paano ho ba nababago? Paano nagkakaroon ng change? Dahil hindi ito yung, at least dito sa ating listener, alam niya hindi tama. Gusto niya, ganda yun. So yun po, kung meron pong acknowledgement, merong realization, merong awareness, malaking bagay po yun. Pero kapag wala, sana naman po kung halimbawa meron pong mga kaibigan o meron kayo mga kakilala na medyo nagpapahatid, nagpaparating sa inyo na tayo ay merong kayabangan, meron tayong pride, gaano man natin i-deny, baka naman valid dahil iba yung nakakakita, lalo tigit kung wala naman silang interest na para sirain ang ating pagkatao kung hindi nagmamalasakit para mas mapabuti yung ating kaugnayan, yung ating pakikipagkapwa-tao, ay mainam po na maging open na po. At kung magiging open, ay mas madali po kasi yung tulong dahil pagka na-realize natin, oo nga, nakakasakit ako sa ganitong mga pagkakataon, whether ako yung naagrabyado o whether yung ako yung eksperto, feeling ko ako lang ang magaling dito, kaya dapat lahat kayo manahimik na, ito ang tama, lahat kayo mali. No. So, hindi na mapapatawad yun. Mahirap magpatawad ng kung ikaw ay totoo po yan. Parang ang mahalaga ngayon ay yung ikaw ay tama. At wala nang pag-aaral. Alam nyo, pangunahin po sa sinasabi lagi ng Panginoon sa mga alagad niya, no? Na ang pride ay wala pong puwang para po sa kaharian ng Panginoon at sa mga tagasunod sa Kanya.
Dahil ang sabi ni Lord, gusto niyo maging sikat, gusto niyo maging bida, gusto niyo yung maging number one, well, become the least of the servant. Yun. Paglingkuran niyo lahat, doon kayo magiging number one. So, at talagang mahigpit na bilin po ng Panginoon dahil sa Mm. sila'y nagyayabangan, sinong mas magiging bida, sinong upo sa kanan, sinong upo sa kaliwa, dahil medyo lumalaganap ang popularidad ng ating Panginoon Mm. habang siya'y nagmi-ministry, Pero hindi niya eh pinagmamalaki. tumatanyag. Hindi niya Opo. At kailangan yung mga pinagmamalaki. disciple, parang pume-placing na. Ba? Mm. Mukhang maganda future ko dito. Dapat ako sa kanan, dapat isa sa kaliwa. O ito magkapatid na James and John, talagang pati nanay nila kinaladkad pa para mangusap Para, sa ating Panginoon. Lord, sabi nung nanay, meron po akong kahilingan sa inyo. Yung aking dalawang anak, pwede bang isa sa kanan, pwede sa yung isa sa kaliwa. Kaysa ganung bagay, laging sinasabi ni Lord, hindi mm. ganyan sa Hindi. aking kaharian. Ano po? Tatawag siya ng bata at sasabihin ni Lord sa kanila, o sino man ang tutulad sa inyo sa batang ito? Siyang Ayan. mas magiging dakila sa kaharian ng Panginoon. Mm. So totoo pong mahirap talagang durugin ang pride, no po. Kasi kung talaga pong dudurugin natin ang pride, mas maganda na pong hanapin natin paano tayo magpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Siguro magandang bagay po Mm. dyan, yung bang placing yourself in the Mm. shoes of other people. Ayan, ayan. Ako bang nasa kalagayan niya at ganito ang ituturing niya sa akin kung paano ko siya tratuhin. Mm. Ano kayang mararamdaman ko Naisip kung mo, ako ang nasa kunwari, kalagayan? kung halimbawa, pwede nating lapitan ng Diyos, sasabihin mo sa Diyos, Lord, galit ako sa taong ito. Ayokong patawarin. Ano masasabi niyo? Ano masasabi mo, Lord? Hindi ko papatawarin tong taong to. Ano masasabi mo? Pero kung kilala mo ang Panginoon, alam mo sasabihin ng Diyos na, uy, ako nga, sinakripisyo ko yung tangay kong anak. Tapos ikaw, hindi ka mapapatawad. Sige, iyan kaya gamin kong panukat sa'yo. Opo. di, ano na, Alam nyo, nakakatakot po Kuya Pilo, yan pong pride, ano? Lalo tigit kung magpapatuloy sa buhay ng isang mm, tao matapos ang mga, alam niyo po minsan may mga pangyayari po sa buhay nating dumarating para oo. tayo ay dalhin na ng Panginoon sa pagpapakumbaba. Mm, Kapag tayo po hindi madala ng Panginoon sa pagpapakumbaba, katulad po ng, kumbaga, yung stiff-necked people na binabanggit ng Panginoon, baka po pag pinihit ng Panginoon ang ating leeg, no? Pinihit ang ating ulo, masasaktan tayong lubos. okay, matigas. It might be Ganyan. too late for us. Kumbaga, mas costly, mas masakit, at mas matagal na gamutan pag yun po ang nangyari. Mm, Ano po? Because God has His own way of repaying boastful and people who are proud. mm, So kaya nga mas magandang magpakumbaba na kaysa ibaba tayo ng Panginoon. mm. So yun po yung lagi nating ibibigay na tip. Ano po? Mas magandang ikaw nang magkusang magpakumbaba dahil pag ang Panginoon ang nagbaba, nakakahiya po yan at masakit talaga. Sakit yun. Naku, eto, mukhang related din itong question na ito dahil kasi tungkol din sa pagpapatawad. Tignan natin to, ha? Pastor, here we go. Ito yung sabi niya, we are from a Christian family and active sa ministry. Tama po bang ipakasal na kaagad ang anak ko at girlfriend niya dahil lang sa takot? And nahihiya kaming mabuntis ang GF niya out of marriage. Although parang hindi sa pagpapatawad pala, pero merong fear, merong takot, merong kahihiyan, meron pa ring pride. Opo. Anyway, siguro maganda naman yung nagbabantay na wag mahulog sa kasalanan. Okay. Pero ano kaya magandang gawin natin dito, Pastor? Christian family, Ah, active sa ministry. opo. Tatakot sa kanilang... Naalala ko po Kuya Pilo, meron po ako naging counselee Oo. na ang kanya pong struggle ay sila po'y matagal ng magnobyo at magnobya Oo. at ang kanila pong ikinakabahala ay kapag dumarating yung panahon na dumarating yung tukso. February 14. O yan nga po, no? February 14. Dumarating ang tukso at medyo umiinit ang pakiramdam ng Oo. bawat isa. So, ang sabi ko po sa kanila, nasa tamang edad naman kayo at parehas niyong mahal ang Panginoon. Ano Oo. ba ang inakala niyong humahad lang sa inyo?
para magpakasal. Mm. Kasi kung halimbawa, tinapat ko po siya, maging prangka tayo, maghahalikan kayong dalawa, magigilty ka. O ang sagot lang naman dyan, di magpakasal kayo para hindi kayo nagigilty kapag naghahalikan. Kaysa naman, pipigilin nyo yung inyong sarili pero sa isipan nyo, ginaganap nyo yung mga bagay na ganon or kung nangyayari pagkatapos nun, magsisisi kayo kunwari at gagawin nyo pa rin naman, ba't hindi na lang kayo magpakasal? Pastor, parang hindi pa po yata kami handa dahilan sa ipon o dalawang bagay ang gagawin natin. Una, magpigil talaga kayo sa isa't isa, as in no contact. Lagyan nyo talaga ng boundary, hindi natin gagawin ang bagay na ito. Dahil ihanda natin ang ating mga sarili, pag-ipunan natin kung magkano dapat maipon, pag naipon, magpakasal na tayo. O pangalawa, magpakasal na kayo at pag sumikapan yung parehas, ano yung mga iipunin nyo. So pwede naman yung ganon. Dahil kayo nasa tamang gulang. Ngayon po, para dito po sa ating listener na ito, na kayo po'y Christian family, and I would assume, kumbaga, katulad po ng sinabi ni Kuya Pilo, mahigpit kayong nagbabantay at ayaw nyo ng Binabantay kahihiyan ng na mga baka anak. magbuntis. Opo. Ang medyo suspetsa ko lang naman po ito, sana po'y mali ako. Baka naman po kasi medyo Wala nalulusutan. lang ako yung binigay ninyo. Doon lang po batayan. Opo. Baka po kasi kaya po inakala niyong mabubuntis, baka po may nangyayari. Kasi hindi naman po mabubuntis kung wala pong nangyayari, no po. So, baka po meron nang nagaganap, kaya po kayo po nababahalang magbubuntis, o kaya po si lalaki nakikitulog na kay babae, o si babae nakikitulog na kay lalaki. So, parang may kahihiyan. Ganito po yun. Kung talaga pong nasa tamang gulang na po ang inyo pong mga anak, Ayan. matatag na ang kanilang buhay. Kumbaga, meron na silang kanilang trabaho. Huwag po muna natin pag-usapan yung marami na bang naipon, mga ganyan-ganyan. Kung hindi, talagang hindi naman po kinakailangan laging handa sa pagpapakasal. No po? Minsan, naniniwala naman po ako na kahit na sa pasimula, ganito lamang, kung talagang merong determinasyon ng mag-asawa, although mas malaking challenge po yun kumpara talaga sa nakapaghanda. May No po? nakita nga akong church. Mass wedding. Mhm. Dahil talagang tapos yung church naggawa ng sariling piging, kanya-kanya, Mhm. dala-dala, potluck. Parang hindi ka gumastos ng malaki, pero may celebration talagang maganda. Maraming mga ka-churchmates na Yan. So, sabay-sabay lang yung wedding. Kaya nakatipid talaga. Malaking bagay. At, Opo. marami naman ako nakita mga tao na maganda naman ang kanilang married life afterwards dahil andun talaga nagmamahalan sila, genuine. Mhm. Katunayan, mas higit yung pag-ibig kaysa sa pera. At Opo. hindi naman talaga kailangan galante ang kasal. Dapat ang garante Mm. ay yung married life. Yun. Opo. Eh, Marami pong pinaghahandaan ng kasal pero hindi pag-aasawa. dapat yung Yan ang isa sa pag-aasawa mga ang problema. ang Opo. Ang kasal po, pinahalaga. isang beses lang, isang beses. Wala pa pong isang araw yung pagpapakasal na Oo. pinaghahandaan natin. Yung pong pag-aasawa, habang buhay po yan. At Yan. yun po dapat ang pinaghahandaan ng lubos, hindi po yung pagpapakasal. Baka yun yung kinakatakot ng mga magulang na ito. Handa na ba sila maging mag-asawa? Siguro kung Mhm. sa pagpapakasal, kayang-kaya siguro nila. Pero, Opo, kasi ganito po, Kuya Pilo, no, kung halimbawa, ano po ba ang mas matimbang? Yung pong, halimbawa, wala pang masyadong naiipon at magiging mag-asawa? Or yung wala na ngang naipon, tapos nauwi pa sa, yan, katulad po ng kinakatakot ng ating listener, na mabuntis. mabuntis, So, mapuntis. yun nga yung medyo mas malalim pa, nabuntis na nga, at pagkatapos, hindi pa handa na po. Pero kung Siguro, handa naman po, yeah. opo, Kuya Pil. Siguro, Pastor, sagutin natin yung tanong na ito. Bakit ba kailangan na mag-wait kailangan makasal muna bago magkaroon ng sexual relation or intimacy? Bakit ba Mm, kailangan yun? Parang sa panahon naman nito, sa buong mundo, ang kalakaran nako, hindi na importante kasal. O kaya hindi na mhm, lang, magsama na lang tayo. May kilala nga ako, may counsel na
nililigawan pa lang tapos nakapag-sex na. Mm. Meron yang ganun. Pero tapos ngayon, nung iniwan naman siya, nagigilty. Alam niyo, ang naiisip ko lang, bakit mahalaga? Siguro kailangan maiparating natin, lalo na sa mga young people, bakit mahalaga na unahin niyo ang pagmamahal kaysa ang pagkakaroon ng intimacy or ng sex. Mm. Yan, maganda siguro yan. Pastor Don, take it away. Opo. From the Christian perspective po, no, unahin po muna natin yung ating pananampalataya sa Panginoon. From the Christian standpoint, importante po talaga na Yan. kinakailangan po makasal muna bago mag-sex. Mga Kasi kabataan dyan. Opo, Pakinggan nyo bilin to. po yan ng Panginoon. Mm. Na po, na ang sex ay isang regalo ng Diyos, isang sagrado, na pinagtitibay lamang o pinahihintulutan sa ilalim ng sagradong kasal. Ano po? Doon lamang nagbibigay ng pahintulot ang Panginoon. Sapagkat sa katunayan, tayo lang sa mga lahat ng nilalang ng Panginoon ang may kapasidad na gumawa nang tayo po'y haharap sa dambana at magbibigay ng atin pong pagtatapat at pagsusumpa na tayo po ay makikipagtuwang at mag-aasawa at magiging tapat. Yeah. Ay, so, maganda yun yan. po. Tapat na panunumpa ang batayan sa pagkakaroon ng mga supling ng mga pamilya. Tapat na panunumpa na hindi nagagawa sa mundo ng mga hayop, tayo sa ating mapagkatao, binigay sa atin yung kapasidad na tapat na manumpa na dapat natin gawin. Opo. Tayo lang po sa mga nilikha ng Diyos ang nakagagawa ng gano'n. Ano po? Sa lahat ng kanyang mga nilalang dito sa ibabaw ng lupa, tayo lang po ang mayroon pong ganong pribilehiyo na ibinigay ng Panginoon. So that's from the Christian standpoint po talaga. Na kung tayo talaga ay may pagtitiwala sa Diyos at kinikilala natin ang kanyang regalo, ang kagandahan ng pagtatalik batay sa kanyang panukala, tatratuhin po natin ng may kasagraduhan ang kasal bago po ang sex. Ako, itinataguyod po yan ng Panginoon. So, pangalawa po, kahit po hindi tayo Kristiyano, marapat pa rin po na tayo po ay maghintay na maging kasal muna bago po ang sex. Now, matanong niyo po, bakit? Anong kinalaman yan? Alam niyo po, sa totoo lang, marami pong pag-aaral na ginawa na ang tao po, nakikipag-sex, masaya siya. Kahit hindi siya kinakasal, masaya siya sa kanyang damdamin. Pero alam niyo po, sa kahuli-hulihan, ang mga pagsisisi, yung pong mga nararamdaman, yung mga dagok sa damdamin, yung pong mga remorse, yung pong mga mababang pagtingin sa sarili, madalas po, karamihan dyan na uugat ay dahilan po doon sa tinatawag nating naka-experience ng mga premarital sexes. Bagamat ang iba ay nagsasabi na nagbibilang sila, parang tropeyo nila, nakailan na sila, mga kalalakihan, nakailang babae na sila, at may mga kababaihan din na magbibida, nakailang lalaki na sila. Wag po kayo magpapaniwala sa ganon. Yun po ay mga fasad sa mga kapatid. Ito ay, kung ikaw ay gumagawa at nag-iisip na makipag-sex nang wala sa kasal, walang pagtatapat, walang panunumpa, walang commitment, para kang gumagawa ng kalungkutan. Nag-iipon ka ng saya para maging malungkot. Totoo po, Kuya Pilo. Opo, liban po talaga sa mga tao na yung tinuturing ng banal na kasulatan na depraved mind na. No po, na talagang ang kanilang konsensya ay seared with hot iron na tinutukoy. Wala ang nararamdaman, wala nang budhi. Wala nang konsensya. Liban po sa liban po sa mga taong napapabilang sa ganon. Marami po sa mga tao na naka-experience ng premarital sex ay nagkakaroon po ng mga matitinding paghamon sa pagtingin nila sa kanilang sarili. Ito yung nadidepress no? Kasi kapag ikaw ay nakikipag-sex, nagkakaroon ng kabagabagan. Oo. Pagka ikaw ay nakaantabay o nakasandal sa sex para sumaya, paano na yun? Paano ka nagiging masaya sa isang relasyon na maganda pero wala namang sex? Halimbawa,
Na-appreciate mo kaya yung magulang mo? Hindi ka naman nakipag-sex sa nanay mo. Palagay ko, hindi mo na-appreciate yun. O baka yung kapatid mo, hindi ka naman nakipag-sex pero hindi mo na-appreciate yun. Ang hinahanap mo na lang yung hindi mo kapatid, hindi mo kamag-anak, pero ikaw nakipag-sex. At naku, lalong matindi ngayon, ano? Minsan, Mm. kamag-anak na, incestos na, nagmomolestya ka pa. Masaya ka ba? Nako, masaya ka sa ganon, pero kalaunan, wala kang halagang nararamdaman sa iyong sarili dahil alam mong parang sinunog ka sa loob. Parang yung budhi mo tumatanggi din sa iyo dahil alam mo meron kang ginagawang hindi tama sa iyong kapwa. Opo. May At sino ginagawa. naman nga po, Kuya Pilo, ang matutuwa sa kanyang sariling katinuan Oo nga. na siya po'y gumawa ng ganon at alam niya yung kanyang katuwang ay gagawa din ng ganon. Nasaan po yung hinahanap mo na ikaw mismo sa sarili mo ay tapat at yung iyong makakatuwang ay magtatapat At at yan. itatrato nyo ng may respeto yung isa't isa. At lalo Opo. pa, Kaya alam niyo po, mm, opo, Kuya Pilo. lalo pa kung dumating ka doon sa punto na gusto mo maging tapat, hindi mo magawa. Ang hirap nun. Totoo Parang po. wala kang Dahil fulfillment. nahirati na po sa ganong lifestyle. Oo, yung kapag yung andyan na, yung the right moment na, the right person na, nangyari na, andyan na yung sitwasyon, pero ikaw hindi ka right. Mararamdaman mo yun, Mm. hindi ako tama. Wala pong magiging kasapatan, Kuya Pilo eh. Oo. Magiging ikot lang ng ikot, ikot lang ng ikot, hahanapin ang kaligayahan, pero hindi niya matatagpuan ang kaligayahan kasi nandun sa pagtatapat talaga ang tunay na kaligayahang inihahatid ng Panginoon. Kaya alam niyo po, ito Oo. pong binabanggit po natin, wala po itong kinalaman na sasabihin niyo, ay, para lang naman yan sa mga Christian, yung mga pagtatapat na yun. Hindi naman ako born again, hindi naman ako Christian na ganyan. Yung aking pananampalataya, wala namang kinalaman. Alam niyo po, kahit po walang kinalaman sa inyong pananampalataya, may kinalaman po ito sa katinuan ng Pag-iisip. ng inyong kalooban Oo. para po maging payapa po kayo. Oo. Maranasan niyo po ang tunay na katapatan. Oo. Maranasan niyo po ang tunay na pagkataong meron po kayo. Ano Yan, po? ako, mga kaagapay, ayaw naming ma-depress kayo. Ayaw naming dumaan kayo sa depresyon na kung saan hindi nyo maarok, hindi nyo marating yung pinakamagandang kakayahan ninyo. Yung kakayahang magkaroon ng puso. Pusong matibay at tapat. Kaya natin lahat yon at sikapin yung gawin yun. Kaya kapatid, siguro sabihin ko na lang, pakasal na kayo. Opo, sa totoo nga lang po, Kuya Pilo, yun po ang pinakamasarap na Na, yung bang maipagmalaki, hindi po maipagyabang, no? Maipagmalaki na hindi yung nagbibilang ka, nakailan ka na. Kung hindi, oo. yung bang maipagmalaki mo na isa lang sa Isa buong lang, buhay naging ko. tapat ako. Naging true ako. Kaya pala Yan naman. po yung tunay Yan na ang masasabi naging nating tunay. pwedeng mailagay sa ating credential, hindi yung nakailan. Totoo. Yan, mga kaagapay. Ayan, narinig nyo ha. Ihandaan nyo sarili nyo sa darating na araw ng mga puso. Magkaroon kayo ng Opo. puso. Huwag lang mapusok, kundi nawa ay magkaroon kayo ng puso. Mapuso sana ang inyong February 14. Ibig Kaya sabihin, sa atin pong puso. listener, kung ang concern niyo po, anak niyo po, sana po, yung pong inyong anak ay makausap niyo, may Mm. settle, at hayaan niyo po silang magpasya on their own with just guidance from you. Ayan, Ano po? oo. Baka naman po kayo magpilit na magpakasal dahil nakakaya, baka magbuntis, hindi pa naman po talaga yata handa. So may pong sa kanila po manggagaling, gabayan niyo lamang po at huwag niyo pong panghimasukan, ika nga. Ayan. Oh, yan. Nandyan po Huwag kayo pang para himasukan maging po. patnubay. Opo. Oo, gabayan nyo. Yan niyo po silang magdesisyon sa kanilang sarili. Kung sila po'y nasa tamang gulang na. Oo, gabayan sa tamang desisyon. Ako, mga kapatid, Opo. ang ganda-ganda niya ng mga katalakayan natin. Tuloy niyo lang ang inyong mga katanungan. At ito, isa pang tanong sa ating listener. Sabi niya, tama po bang pigilan muna ang anak ko at 6 years niyang karelasyon sa pagpapakasal? Meron na po silang ipon and bahay na nabili. Ready na financially. Pero palagi silang nag-aaway. Kaya ayon po ang concern namin. Pipigilan ang kasal. Naku,
Mami, Daddy, pipigilan ang kasal dahil nag-aaway yung 6 years ng magkarelasyon. Ano ba yan? Ako. Opo, 6 na taon na, no? Oo. Ah, ito nga po yung minsan ay na-encounter natin. Ang problema po ng mag-boyfriend, hindi problema ng pang mag-boyfriend. Ang problema ay pang mag-asawa na. Yan. Ang kanila Ako. pong nagiging kinakaharap dahil po yung Mm. sinasabing long engagement, ika nga. Mm. Alam niyo po, nangyayari po talaga yung pong long engagement, may mga challenges na katulad po niyan. Yan. Ano po? Pero Dahil ang Pastor, haba-haba. Pastor, di ba? Kahit na ba halimbawa engage kayo at medyo long engagement, may mga time na talagang magkakaroon din ng away o may conflict pa rin. Kahit nga kasal na meron pa rin conflict eh. Ibig sabihin, siguro ang magandang makita, siguro ang hinahanap nila ay yung matuto ng conflict settlement, management, conflict resolution yung mga anak nila. Dahil talaga naman magkakaroon ng conflict. Pero ba't gano'n? Bakit pipigilan naman yung kasal? Naghahanda. Ang ganda na nga buti may bahay na, Eh, may pera meron na. na po. Lahat, Nakaipon na po, Kuya Pilo. nandun na Ready na. Ready Opo. na. Baka naman yung Ang conflict inaalala lang management na. dahil nag-aaway, o tayo Oo. na, wag mo na kayo magsama. Baka pag nagsama kayo at naging kasal kayo, mauwi lang sa away. Valid naman po yung inyong concern. Totoo naman po Oo. yun. Pero sinasabi nga po ni Kuya Pilo, baka kailangan lang naman po ng mapagdaanan ang tamang counseling, kung paano po ang conflict resolution, Yan. things like that, mga crucial conversations, mga ganun po. Yan. Nako, napaka-importante po nito. Maski doon sa mga taong mabalak mag-asawa, no? Isa sa mga importante sa pag-aasawa ay yung marunong kang tumanggap, mag-accommodate ng mga kahinaan ng iyong magiging asawa. At hindi ka tatalikod doon. Hindi mo tatakbuhan yon. Hindi ka, magiging tapat ka nga, sabi nga ni Pastor doon, tapat sa puso, na sumumpa ka ng tapat. Yung kakayang maging tapat sa isa, yun ang gagawin mo. Pero palagay ko, itong magulang natin ay siguro naisip nila, baka malaking problema nga sa pagka naging mag-asawa na. Pero nangyayari naman yun eh. Sino bang walang problema? Meron pa nga mas malalang problema. Pwede pang magkaroon ng sakit. Pwede pang magkaroon ng problema, issue sa habits. O kaya magkakaroon ng issue. May mga issue ng mga affair na hindi naman na yun nare-resolve sa pamagitan ng pag-iiwan paghiwalayin. Ba't yan yung Opo. resolution, no? Paghihiwalayin? Pero, Pastor, panalangin natin ito. Siguro, kung bibigyan ng pagkakataon na makuha ang inyong number, siguro ibigay natin sa kanila dahil importante ko talaga na mayroong people na makakapag-support sa kanila. Pastor, ano nga po uli ang inyong phone number or contact? Opo. Ang atin pong telepono or cellphone number ay maaari niyo pong kontakin kung kayo po ay gumagamit ng Smart o kaya po ay Suncell. Ito po ay 0933-816-7999. So 0933 rather, 816-7999 at doon naman po sa mga gumagamit ng Globe o TM ay 0936-187-9665 po. Ayan, nandyan po Dito po. sa screen na Ayan, nasa pinoproject po. screen. Ayan. Diyan ho kung sa Santa Rosa, Laguna, kung madadaan kayo sa kanilang church, makikita niyo rin po si Pastor Don dyan. Pero mag-appointment lang muna po kayo. Ayan, 0933-816-7999 or 0936-187-9665. Ayan. So, pwede nyo i-rewind kung gusto nyo makita ulit ito. No? Ayan. Well, nako, Pastor Don, ang dami-dami nating natalakay pero kulang pa. Marami pa tayong questions. Next week, matatalakay natin to. Mga kapatid at mga kaagapay, hali kayo, yakagin nyo na yung inyong mga kaibigan at tayo'y mananalangin. Papanalangin po tayo ni Pastor Don para doon sa ating mga natalakay ngayon. So, Pastor Don, request ko lang po, sana po mapanalangin natin ang ating listeners. Opo. And this coming February 14. Opo.
At bago po tayo manalangin, ay isang po namin ipanawagan muli. Alam niyo po, napakasarap po ng Panginoon ay sentro ng ating pong buhay. Ganoon po ang ating binabalikat. Hindi po tayo nakalalampas sa mga hamon natin sa buhay. Hamon sa personal, hamon sa pagpapatawad, hamon sa pagkipagkapwa, hamon sa pamilya, hamon sa lahat ng aspeto at bawat bahagi ng ating buhay. Yes. Ang mahalaga po, kung na kay Kristo at siyang sentro ng ating buhay at puso, alam po natin, hindi po tayo iiwan, pababayaan ng Panginoon. Handa po siya na tayo po'y agapayin hanggang sa ang kanyang kalooban ang magaganap para po sa ating buhay. Yes. So tayo pong lahat ay manalangin sa mga sandali pong ito. Diyos, Ama naming dakila, kami po'y nagpapasalamat sa iyong mayamang pag-ibig. Ngayon nga pong darating, ilang araw mula po ngayon, ang araw ng mga puso na pangkaraniwang sineselebrate ng mga tao. At kung minsan ito po ay distorted for some other people na nagsiselebrate po nito. Ngunit para po sa pagkakataong ito, nais po namin ipanalangin. Nawa po'y magabayan, mapatnubayan ang mga puso't isipan, damdamin po ng bawat isa na ang pagsiselebrate po ng araw ng mga puso ay hindi lamang po para sa mga panglupang katawan, kung hindi para po una tigit sa lahat, pagmamahal po sa kapwa. Na kung saan ay makagawa po kami ng mga bagay-bagay na naayon po sa inyong kalooban, makatulong, maging maayos ang aming pong pakikitungo, magpatawad sa mga kinakailangan naming patawarin, maging mapagbigay sa mga nangangailangan, at maging bukas ang amin po mga puso upang bigyan ng encouragement ang mga nalulugmok at bigyan po Panginoong Diyos ng pag-asa, yun po mga nawawalan ng pag-asa. Ito po ang tinatawag na love in action. Yes, sir. Ito pong February 14, araw ng mga puso. Sana po. Ito ang aming magampanan, love in action, spreading your love, spreading your compassion, spreading your kingdom para po sa buhay ng mga tao. Yes, Para po sa aming mga listeners na nag-phone in ang kanila po mga questions, gabayan niyo po sila at patnubayan sa kanila po mga kinakaharap. Ito po nga nabigay ng concern para po sa kanyang asawa na very engaged sa ministry. Dalangin po namin na mapag-usapan po nila ng maayos at magkaroon po ng magandang pagtatalakay upang matugunan at huwag pong maging biktima ang kanila pong mga anak sa mga ganitong sitwasyon. Kundi mapag-usapan na maayos at magkaroon po ng magandang daloy at magandang desisyon para sa kapakanan ng kanilang paglilingkod sa inyo at ng ministry. Sa mga nahihirapan magpatawad at nagsabing may pride, tulungan niyo po siya na magpakumbaba sa inyo pong harapan. Ganoon rin po para sa mga parents na ang kanilang concern ay para po sa kanilang mga anak na ngayon ay napipinto ng nasa pag-aasawa. Gabayan patubayan niyo po ang mga hangaring ito at maitaguyod ang inyong naisin para po sa buhay ng magiging mag-isang dibdib na ito sa ngalan po namin Panginoong Yesus. Sa lahat po namin mga listeners din, ano man ang kanilang mga pinagdaraanan, tulungan niyo po ang bawat isa at mahihatid ang kanilang buhay na nakasentro kay Kristo na siya lamang talaga ang nagmahal ng labis sa amin na ibinigay ang kanyang sarili upang kami sa aming pananalig sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sapagkat siya'y nabuhay na maguli. Ito pong aming dalangin, patuloy niyo pong pagpalain ang programa po ng DZAS Heartline, Friday Night Edition at sa lahat ng mga palatuntunan sa DZAS, FEBC at ganoon rin ang mga tagapakinig nito. Sa inyo po ang papuri at ngayon sa mga makapanonood sa streaming, pagpalain nyo rin po sila ng inyong kapangyarihan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po namin Panginoong Yesus. Amen. 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 Pastor, thank you very much. Maraming salamat sa time po ninyo. And Salamat din po. blessing ho na kayo ay nandito sa amin. Sa mga kaagapay natin, ayan, si Pastor Don Reyes ay patuloy na nagiging tagapaglingkod natin at dito sa Heartline, tayo ay napagulakan niya. Pastor, God bless po. Salamat din po. Pagpalain po ang bawat isa and have a very, very wonderful Hearts Day to everyone. Yan, wonderful Hearts Day to everyone. Papaalam po kami sa inyo pero don't go away pa mga kaibigan. Meron pa tayong konting-konting messages na lang para sa inyo matapos ito, no? Pero Pastor Don, Happy Valentine's sa inyo, Opo, sa kay inyo rin Mrs. po at sa lahat ng mga taga-Heartline at DZAS FEBC. Ay, batiin niyo na kaya si Mrs. Tsaka si ano? Ay, opo. Sa akin pong darling sweetheart na si Baby, Forever Baby.
Happy Valentine's to you. And by the way, Kuya Pilo, few days from now after ng Valentine's Day din, anniversary po namin. Ay, So kami po ay congratulations! Happy anniversary! Kailan po? 35th wedding anniversary po namin sa February 20. Oh, Yan. praise God. 35th Opo. wedding anniversary, February Opo. 20. Ay, Opo. sarap, ang sarap. Happy anniversary. Sa mga babati po, maraming salamat po in advance sa inyo pong mga magiging pagbati. Ayan, ayan. Ako, mga kapatid at mga kaagapay, nawa, ganun din ang anibersaryo ninyo, yung mga selebrasyon ninyo sa 14. Masaya nawa, mayroong pagpapatawad, may pagmamahal. Makikita po tayo ulit, Pastor Don, and thank you very much. Sige po. God bless. Ayan, maraming salamat po sa inyo, Pastor Don Reyes. At talagang tayo ay napagbigyan ng blessing ng ating Panginoon through Him. Alam niyo po, sa ating broadcast ngayon, mapapansin ninyo ang ating mga natalakay at tungkol sa forgiveness. Tungkol din sa kung paano magkaroon ng humility, yung pagtalakay ng pride, at saka yung pagkakaroon ng kasal, yung mga conflicts sa pagpapakasal, ang pagkakaroon ng involvement ng mga magulang sa desisyon ng kanilang mga anak na magpapakasal. Pero isang very, very important na siguro sabihin natin, ito na yung pinakamatingkad na bagay na nangyari dito sa ating broadcast ngayon. Isa sa mga pinakamatingkad ay yung kung paano tayo magpatawad ay may kinalaman sa kung paano natin tignan ang ating kapwa. Natalakay natin dito na kung paano mo huhusgahan at kung ano ang iyong panukat sa iyong kapwa ay siya rin magiging panukat para sa iyo kung saan binibigyan natin ng pagkakataon ng bawat isa na maging mapagkumbaba, tukuyin yung ano yung pagiging kapwa sa ating buhay, sa ating mga kasama upang maging level tayo sa ating pagtingin sa ating kapwa. Importante ito sa lahat ng relasyon. Hindi mo pagmamalakihan, hindi mo pagmamataasan, hindi tayo magiging puno ng pride. At sa ganung paraan, hindi tayo magiging ganid sa pagpapatawad, yung bang mahigpit ang ating kamay sa pagbibigay ng pagpapatawad. Dahil alam nyo, sa paglipas ng panahon, tunay naman nagbabago ang isang tao. Ano ba yung pinakamainam na paraan na magbago ang isang tao? At dyan nga, yung pag-ibig ng Diyos, yung pagmamahal, pag-unawa, pagmamalasakit, ang pagpapanalangin doon sa ating mga kaaway at mga taong nakagawa ng atraso sa atin, at yung pagtingin sa kanila na sila din ay tao, ginagampanan ng Diyos ang kanyang tungkulin para mapatawad, mabigyan silang pagkakataong magbago. Lahat ng tao ay pwedeng magbago. Tayo rin ay pwede rin magbago. At kung kaya natin magbago, ibig sabihin kung ano ang pagpapatawad na ating dapat ilahad sa kahit kanino, kaya nating ibigay. Pero hindi ibig sabihin pagpapabaya ang pagpapatawad. Dahil akala ng marami, pagka nagpatawad ka, ay ano ako, martir, ano ako, albanini, ano ako, kalad ka rin o talagang pipitsugin na ginaganon-ganon lang. Mayroon tayong mga katangiang ganun pero wala sa espiritu yung ganung uri ng pananaw. Andun yung pagpapatawad na nagbibigay ng kapanatagan ng loob sa atin. At andun din yung kakayahan natin magpatawad dahil mas higit tayo sa ating pagkilala sa ating kapwa. Kinikilala natin ang ating kapwa na katulad ng pagkilala ng Diyos na may pagkakataong magbago. Bawat isa sa atin pwedeng magkaroon ng mabuting pagbabago. At yun din ang dapat na pananaw natin sa ating kapwa. Sa ganong dahilan, kaya natin makapagpatawad. Dahil kung ang Diyos nga, hindi niya basta-basta hinuhusga ang kahit sinino. Binibigyan niya ang bawat isa sa atin ng pagkakataong maging mabuti. Kaya ganon din tayo sa ating kapwa. Bigyan ng pagkakataong maging mabuti ang ating mga kasama, sino man may atraso sa iyo. Dahil paglipas ng panahon, masakit man yan, mabigat at mahirap gawin. Pero paglipas ng panahon, pahintulutan natin. Ang tao pwede rin magbago. Pwede rin maging iba ang kanyang landas. Mula doon sa kanyang pangit na ugali, mapunta rin sa mabuti. Pwede yun. At kung sakaling hindi, nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos ang kanyang kapalaran. Katunayan,
Kung talagang gusto nyo at sa tingin nyo ang isang tao ay dapat parusahan, kapag ang Diyos ang nagparusa, yun, matindi yun. Yung tumpak na pagpaparusa maibibigay doon. Sa mga tao hindi naniniwala, maring kayo ay nagtataka. Bakit ganoon? Sa ating mundo, parang wala nang hustisya. Maraming mga bagay ang sumisira sa karapatan ng kapwa ng tao. Pero itong sabihin ko sa iyo, kaibigan, kapatid, kung hindi mo pakilala ang Panginoon, ang Diyos mismo, mayroong paraan ng paghuhusga. Ang kanyang kaparaanan ay mahalin ka. Kasi kapag minahal ka ng Panginoon, ibibigay niya ng kumpletong-kumpleto katapatan. Lahat ng pwedeng maibigay sa iyo, hindi niya babaguhin ang imperfect na mundo. You might probably expecting that God will change the imperfect world into something perfect to say that He loves me. God won't do that. God will love you in spite of the imperfections. Mamahalin tayo ng Diyos kahit sa kalagitnaan ng ating mga pagkukulang, kahit sa kalagitnaan ng mga imperfectong mga bagay nangyayari. Dahil ganun ang kapangyarihan ng pag-ibig. Kayang sagupain ang pangit, ang hindi maganda, ang hindi mabuti. Kayang sagupain ang mga pangit na karanasan. Ganun ang tindi ng pag-ibig ng Diyos. Kaya importante na tayo ay kumilala sa Panginoon upang maintindihan natin na ang kanyang hustisya ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na makapagbago din. Bukod doon, mabibigyan tayo ng pagkakataong magkaroon ng bagong buhay, bagong hinaharap, bagong pag-asa sa kinabukasan. Dahil totoo na kapag mayroong pagkakataong makapagbago ang tao, pwede rin maganap ang pagbabagong nasa kapangyarihan ng Diyos. Kaya kung ikaw ay hindi mo pakilala ang Panginoon, kilalanin mo siya ngayon. Bigyan mo ang pagkakataong patunayan niya ang sarili niya na mayroong mga mabubuting kaloob sa bawat bagay na nangyayari sa atin. Kahit masama pa ito, kahit pangit ang karanasan, may mabuting kaloob na ginagawa ang Panginoon para sa atin upang mabawi tayo sa ating mga kahirapan at upang tayo mismo ay matutunang maging higit sa ating mga kahinaan. Higit sa pangit na karanasan. Sundin mo ang panalangin nito at sabihin mo sa Panginoon ngayon, Panginoon, hindi kita uhusgahan at hindi ko po gagawin na pagbatayan ng aking karanasan para lang masabi ko anong pagkakakilala sa iyo. Pero kayo ay tunay na Diyos, maipapatunay niyo inyong sarili sa akin. At alam kong ako naman ay mayroon din mga pagkukulang. Kailangan kong magbago. Kailangan kong iwaksi ang aking mga kahinaan. Kailangan kong iwaksi ang atraso na nagawa ko. Yung hindi pagpapaniwala na may Diyos na kumakarga sa akin sa mga pagkakataong hindi maganda ang aking kalagayan. Pero alam ko na kayo na Diyos na nag-imbento ng paghilom. Kayo ang Diyos na nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng pagkakataon sa bawat isa. Kayo ang Diyos ng pagbabago. Baguhin niyo po ako ayon sa inyong salita. Ayon sa pagkakalikha niyo sa akin, ako'y tumatalima sa inyo. Tinutugon na kayo ay Diyos at tagapagligtas sa aking buhay. Purihin ka, Panginoon. Gawin mo ang iyong kabutihan sa akin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, mga kapatid, salamat sa inyong pag-stay dito sa ating Heartline Friday Night Edition. Thank you very much sa lahat ng ating mga kaagapay. At ako'y nagpapasalamat doon sa mga kasama natin dyan sa Bukawi Transmitter Site. Sila nang nag-ibigay sa atin ng support. Si ProdTech Nat Peralta, Benjo Morano at Reggie Villena. Ang RTV team natin sila Eileen Valdez, Wen Balatukan at Angelica Calayag. At sa ating mga engineers, sila Engineer Nats Pagador, JV Tabua, Chris Molina at Michael Lopez kasama si Ate Kyla Escalante. Alam niyo po, salamat sa inyo at pagpalain kayo, purihin ng Diyos sa inyong ministry. Ito po si Kuya Philo Laharca. Si Coach Philo na patuloy po natin gagawin ang ating programa hanggat kayo ay naandiyan, nangangailangan ng kasagutan sa inyong tanong. Andito po ang Heartline
Friday Night Edition. At meron ding Heartline sa Lunes, Martes, Huwebes, Miyerkules, Huwebes, at Biyernes muli. Dito sa FEBC DZAS 702. Tayo po ay miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcasters ng Pilipinas. Magandang gabi! Happy Valentine's Day sa inyo! Nawa, maging matagumpay ang pag-ibig sa buhay ninyo kaysa sa mga problema ng buhay. Tayo ay magiging matatag sa Panginoon. Good night and God bless! Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.